Sa paaralan ng Hingog City Colleges, nag-aaral ang batang si Jennifer na nasa ika-6 na baitang. Siya ay mabait, masipag at determinadong bata. Taglay rin ng batang si Jennifer ang pagkamahiyain kung kaya't palagi lang siyang tahimik sa loob ng silid-aralan. Mabuti na lang at mayroon siyang kaibigan na si Elona na palagi niyang kasama. Araw-araw na pumapasok si Jennifer sa eskwela kasama ang kaibigang si Elona. Ayaw nitong lumiban sa klase dahil ayaw rin niyang makakuha ng maliit na marka lalo pat siya ay isang consistent honor student dahil sa kanyang taglay na katalinuhan. Habang pumapasok si Jennifer sa loob ng kanilang silid-aralan, ay ramdam niya ang pangungutya ng kanyang mga kaklase maliban na lang kay Elona. At ito'y hindi alam ng kanilang guro na ang batang si Jennifer ay palaging kinukutya ng kanyang mga kaklase. Habang sila ay pumapasok sa loob ng silid-aralan, dahil sa pagsisimula ng klase. Magandang umaga mag-aaral. Magandang umaga din po, Ginoong Chicken. Maaari na kayo magsiupo. May lumiban ba sa ating klase? Wala po. Okay, kung dahil walang lumiban, sa araw na ito ay isang panibagong paksa ang ating tatalakayin. So ito ay tungkol sa mga kayarihan ng salita. Ngayon, may nakaalam mo sa inyo ano ang kayarihan ng mga salita? Okay, Jen. Ang kayarian ng salita ay may 4 na uri. Ito ay payak, inuulit, may lapi at tamban. Okay, tama. So ang 4 na kayarihan ng salita ay yung payak, may lapit, inuulit at ang tambalan. So ngayon naman, sino ang makapagbibigay ng halimbawa ng payak na salita? Ibang kamay naman. Walang mapataas. Okay, Jinjen, maaari ka bang magbigay ng payak na salita? Ang payak ng salita, ang halimbawa nito ay damit. Damit. Okay, tama. So ito ang halimbawa ng payak na salita. Ngayon, para sa inyong takdang aralin ay nais kong magbigay kayo ng tig 5 halimbawa ng bawat kayarihan ng salita. So 5 halimbawa sa payak, 5 halimbawa sa tambalan, 5 halimbawa sa inuulit at sa may lapit. Naintindihan ba? Oo. Okay, maaari na kayo magsiuwi. Sorry! Humingin ka naman sa naglaan. Oh my God! Anong nangyari sa'yo? Tinugwala ako eh. Yan talaga. Okay ka lang ba? Okay ka lang? Hindi lang. Sa unang bisis na pangungutyang ginawa ng mga kaklase ni Jennifer, ay kanya lang itong binaliwala sa pag-aakala na baka sa susunod ay ayaw na siyang kutyain. Kinabukasan, habang sila ay nasa loob ng silid-aralan, ay mas malalang pangungutya ang natanggap ni Jennifer sa kanyang mga kaklase na nagdudulot sa kanya ng pagkakatakot. Mabuti na lang at naroon ang kanyang kaibigan na si Elona. Magandang umaga mag-aaral. Magandang umaga din po. Ngayon, maaari nyo ba ipasa yung takdang aralin? Opo. Hintayin muna kayo sa dali may kukunin na ako sa labas. Okay. Jen, pakopya nga. Ayaw ko. Bakit? Pumapalag ka na? Assignment lang naman yan eh. Girl, baka naman. Pakaki. Baka gusto mo. May mangyari ba sa mga sa'yo? Ito ba? Ito ba ang pinagmamalaki mo? Tama na. Ito ba? Ito ba? Kita mo si Junjun sa'yo. Huwag kang papalagi sa ganito. Ayaw ko kakalbuhin kita. Ito ang nararapat sa'yo. Kung ayaw mo, wala akong mangyayari sa'yo, sumunod ka na lang sa gusto namin. Ano? Sino? Ayaw Huwag mo na. magpapakopya? Bakit? Pumapalag ka na? Grace, tama na! Tama Umalis na! ka ba? Wala naman siya ginawa. Sumasama sa inyo. Ayaw mo maulit yan sa'yo, pakopyahin mo kami ng assignment. Girls, tama na yan. Baka abutan tayo ni Sir. Huwag kang magsabi
sinasabi kay sir. Naiintindihan mo ba? Jen, naiintindihan mo ba? Goods. Yan ang Diyan ka na lang. Ano ba? Narito na ba lahat ng papel? Opo, sir. Ba't masyado kayong mahimik? May nangyari ba? Wala po, sir. Di ba, Jen? Wala naman, di ba? Okay, dahil wala na tayong oras ay hindi na tayo magkaklase ngayon. Bukas na lang tayo magkikita. So, maaari na kayo magsulit. Okay po, sir. Dahil sa paulit-ulit na pangungutyang natanggap ni Jennifer sa kanyang mga kaklase, ay natatakot na itong pumasok sa klase. Araw-araw man siyang umalis sa kanilang bahay upang pumasok, ngunit ang totoo ay sa bench ng paaralan lang ito nananatili dahil natatakot itong pumasok sa loob ng silid-aralan, baka siya ay kutyain na naman. Wala. Good morning, sir. Good morning, sir. Sana nag-ibig si Jingjing ngayon. Bakit wala signal dyan? Huwag tayong magpakopya. Magandang umaga mag-aaral. Magandang umaga din po. Maaari na kayo magsuko. Ngayon, bago magsimula ang ating exam ay i-check ko muna ang inyong attendance. Elona, Robiliado, Present, sir. Mosqueda, Present, sir. Gigante, Present, sir. Jenjen, Hindi po. Saan ang pangalan, sir? Wala po sa akin. hindi mo alam, Elona, best friend si Jenjen. Hindi ko alam po, sir. Hindi kasi na nagsasabi sa akin. Hintayin mo natin sandali si Jenjen baka umabot. At baka may emergency, sir. Baka hindi na umabot si Jenjen o baka lumiliban ko sa klase. So ngayon ay magsisimula na tayo sa ating exam. Hindi tumalan ng class. Sa unang araw na pagliban ni Jennifer sa klase, ay hindi pa nabahala ang kaniyang guro. Ngunit nang napansin ng guro na malapit ng mag-isang linggo na palaging lumiliban sa klase si Jennifer, ay nababahala na ito at nag-aalala na baka maaapektuhan ang grado nito, sayang naman at consistent honor student pa. Pagkatapos ng klase ay sinubukang i-text ng guro ang ina ni Jennifer na maaari ba itong tawagan upang tanungin tungkol sa sitwasyon ni Jennifer kung bakit palagi itong lumiliban sa klase. At kung maaari ay pupunta ito sa paaralan upang mapag-usapan ang nangyari kay Jennifer. Ano ba ito si Jennifer? Palagi na lang absent sa klase. Ano kaya nangyari sa kanya? Baka maapektuhan ang kanyang grado nito? Subukan ko lang i-text sa kanyang magulang. Ma'am, magandang umaga. Ano po ba ang nangyari sa inyong anak na si Jenjen? Bakit po palagi siyang lumiliban sa klase? Nabahala ako nito, baka maapektuhan ang kanyang grado. Pwede ba kitang tawagan man at kausapin? Hello ma'am, magandang umaga. Ina po ba to ni Jenjen? Ako po ang guro ni Jenjen, ma'am. Tinatawagan kita, ma'am, kasi po palagi na lang lumiliban si Jenjen sa klase. At ako'y nabahala sa kanya na baka maapektuhan ang kanyang grado. Hindi po lumiliban, ma'am. Bakit hindi po siya pumapasok sa klase? Maaari ka bang pumunta dito sa opisina, ma'am? Pwede bukas, ma'am, kung wala kang trabaho. Then, samahin mo na rin si Jinjin, ma'am, at pag-uusapan natin kung bakit palagi siyang lumiliban.
Makakaasa ba ako sa iyong pagdating bukas, ma'am? Sige ma'am, salamat ma'am. Magkikita na lang tayo bukas sa opisina. Okay po ma'am. Morning, sir. Magandang umaga din po ma'am Samson. Nandito ka na pala. So maaari na kayo mag dito. So ngayon, ipinatawag kita dahil gusto kong malaman kung bakit palaging lumiliban si Jensen sa klase. Ako'y nabahala na baka kanyang grado ay maapektuhan. Isang matalinong bata naman si Jensen. Sir, hindi ko nililiban naman ako. Araw-araw ko siyang umalis ako sa bahay. Kaya nagulat ako yung sinabi niya. Lumiliban siya, hindi ko naman siya. Saan ko ba pumunta? Kasi po, natatakot po ako, kaya hindi ako pumapasok sa klase dahil binibuli po ako. Talaga ba, Jensen? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na Hindi ko ikaw ay... sinabi sa akin. Kasi binabantaan nila ako na kung sabihin ko, gagawin nila sa akin. Ganun ba? Sino kaklase mo na palaging nagbubuli o namumutya sa'yo? Si Lilian, si Grace, Donali. Silang tatlo? So, paano yan, sir? Ano ba gagawin natin sa problema to? Hindi na pumapasok si Jinjin. Naapektuhan ang kanyang pag-aaral. Huwag kang mag-alala, ma'am. Hahanapin natin ang solusyon ng problema niyan. Hintay mo na kayo sandali at tatawagin ko ang tatlong mag-aaral. Magandang umaga, class. Magandang umaga po, sir. Nalaman ko na bakit palaging lumiliban si Jenjen sa klase kasi palagi raw niyong binubuli o binumutya. At sinabi ni Jenjen na ang palagi daw mong namumutya sa kanya ay ikaw, Grace, Relian, at Jonathan. Totoo ba ang sinabi ni Jenjen? Hindi yan totoo, Hindi sir. yan totoo, Nakagawa sir. lang ni Jen. Kung ganun, sumama kayo sa akin sa opisina at kakausapin natin ang problema niya. Okay, sir. O Jinjen, narito na tatlo mong kamag-aral. Sabi mo, pinuputya ka nila. Sabihin mo sa akin ang totoo kung talagang ginagawa ba nila sa iyo. Huwag kang matakot, Jinjen. Sabihin mo, ang totoo na. Opo, sir. Binubuli nila ako pagpasok sa paaralan. Araw-araw. Kaya yan ang dahilan kung bakit palagi ka lumiliban sa klase. Opo. Hindi yan totoo, Jen. Magsabi ka ng totoo. Hindi kita binubuli, ah. Pumahimik ka kayo. Alam niyo ba na ang pambubuli o pangmutya ay isang masamang gawain kung saan nakakasakit ito sa inyong kapwa. Kung palagi niyo itong ginagawa, maraming nasasaktan. Kung totoo na ginawa niyo ang pangmutya kay Jenjen, ay humingi na lang kayo ng patawad sa kanya. At alam ko namang si Jenjen ay isang mapagpatawad na bata. Maaari ba niyo gawin? Sorry po, sir. Sorry po, sir. Humingi kayo ng patawad kay Jenjen. Sorry, Jen. Sorry na namin uulitin, Jen. Sana mapatawad mo kami. Humingi rin kayo ng patawad sa kanyang ina. Sorry din po, tita. Sorry po, tita. Basta huwag niyo na uulitin, ha? Mabait naman itong anak ko, eh. Kung may gusto kayo, sabihin niyo lang na maayos. Huwag niyo magdaan sa ulit. Opo. Patawaran na kayo. Sorry, Jen. Sorry, Jen. So ngayon, maaari na kayong bumalik sa inyong silid-aralan at ipagpapatuloy natin ang ating klase. Okay po, sir. Ma'am, pasensya na sa nangyari ha. Hayaan mo sa susunod ay hindi na ito mangyayari sa inyong anak. Promise po to sa akin, ma'am. Maraming salamat po, sir. Ngayon, huwag ka na matakot kung ano pang nangyari. Sabihin mo sa akin at sa akin, okay? Opo, ma'am. Salamat, sir. Salamat Alis na po sa kami. pagpunta dito, ma'am. Sige po, tara. Pagkatapos ng pag-uusap at paghingi ng kapatawaran ng tatlong mag-aaral sa guro ni Jennifer at sa kanyang ina, ay nangako ang guro sa ina ni Jennifer na ang pangyayaring iyon ay hindi na mauulit. At pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay nagsisimulang bumalik ang determinasyon ni Jennifer na pumasok sa eskwela. Naging kaibigan niya ang tatlong mag-aaral na palaging nangungutya sa kanya. At masayang nagkukwentuhan sa loob ng silid-aralan at hindi na kailanman nakakaranas ng pangungutya
mula sa kaniyang mga kamag-aral.